Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Dane, Dwayne, bumaba na kayo at kakain na. Pinagluto ko sila ng paborito nilang hotcake with condensed milk. Araw-araw, ganito palagi ang nire-request nilang breakfast. Maya-maya pa ay narinig ko na ang maliliit nilang hakbang sa hagdanan. Ara, nagawa mo ba yung order ni na Mr. De Leon? Napatingin ako kay Sam na tinutulungang paupuin ng kambal. Nginitian ko siya at kinuha ang peanut butter sa estante. I-deliver na lang yon mamaya. Sa tingin ko, kailangan na nating kumuha pa ng isa pang staff. Tanong ko at saka umupo sa tabi ng kambal. Tinulungan ni Sam si Dwayne sa paghihiwa ng kanyang hotcake. Gusto ko ngang isuggest yan sa'yo para si Robert ang taga-deliver natin kasi halos araw-araw siya nasa labas. Tayo naman nasa kusina kaya minsan naiiwan natin ang cashier lalo na pag may customer tayo. Hindi naman pwedeng isa lang sa atin ang nagbe-bake, matatambakan tayo. What you think? Mag-hire tayo ng babae? I agree. I think it's time na. Gawan ko ng ads mamaya. Nginitian ko siya at saka sinimulan ng kumain. Habang sinusubuan ko si Dane ay pinapanood ko rin sa pagkain si Dwayne. Unlike her, mas independent sa kilos minsan si Dwayne. Siguro dahil sa lalaki siya. Pero pag naglalambing siya, sobra-sobrang kaswitan naman ang pinapakita. But then, every time na pinapanood ko sila, palagi ko nakikita ang ama nila, ang kulot nilang buhok, ang mga malalim na mata, ang mga ilong nila. Lahat ng yon nakuha nila sa kanilang ama. Kaya pag nakatingin ako sa kanilang mga mata, kinukulong ako ng ala-ala. And my chest tightened every time. It's been 3 years and his memories were still haunting me. Kinuha ko ang bag ko at chinek ang laman kung wala ba akong nakalimutan. Susan, ikaw nang bahala sa mga bata. Pakibantayan silang maigi. Huwag mo lang masyadong bigyan ng candies. Nasa estante naman yung mga pagkain nila. Please, make sure makatulog sila ng tanghali. Tapos tawagan mo ko pag may problema. Okay ba? Areglado po ate. Ako na po ang bahala sa kambal nyo. Huwag po kayong mag-alala. Kabisado ko na po ang mga bilin nyo araw-araw. OA talaga kapag ina na. Sabi ko na lang at nilapitan ko na din ang aking kambal. Pupunta na sa work si mami ha. Huwag magiging pasaway kay ate Susan mga baby ko. Love you. Kiss ko. Bye-bye mami, love you. Natawa ko sa halos magkasabay na sabi ng dalawa. Sabay pa nila akong niyakap, halos matumba ko sa puwersa nila. Pagkalabas ng bahay ay nag-abang agad kami ng tricycle ni Sam. Malapit lang kasi ang pwesto ng shop namin. Papalapit pa lang kami sa shop ay natanaw ko na agad ang kilala kong puting Montero na nakaparada sa labas. Ara, diba sasakyan nyo ni Sir Arman? Napansin din ni Sam. Tumango naman ako at naglabas ng pambayad. Pagkababa pa lang namin ng tricycle ay lumabas na agad mula sa driver seat si Arman at tinanaw kami. Sir Arman, nabisita ka sa shop, anong atin? Masayang bati ni Sam. Ngumiti naman siya sa amin. Napadaan lang ako saglit. Ihahatid ko lang sa iyo yung regalo ni Sir Brixter para kina Dane at Dwayne. Nilingon ako ni Sam. Naku, nag-abala pa kayo, nakakahiya naman. Masyadong na-spoil kay Brixter yung dalawa. Si Sir Brixter po talaga ang gusto na maghatid nitong mga regalo niya. Kaya lang, may importanteng kliyente siyang kailangang kausapin. Alam nyo na, I get that. For the past 3 years, alam kong dumaan sa matinding pagsubok ang mga negosyo ni Brixter. Simula nang tinulungan niya ako, unti-unting bumagsak ang mga pinundar niyang negosyo. At kailan ko lang nalaman kung bakit at paano bumagsak ang mga negosyo niya. Baka daw mamaya niya kayo mabisita. Susunduin daw niya kayo.
Binuksan ni Arman ang sasakyan at nilabas ang ilang malalaking paper bags na halos nag-uumapaw na mga laruan. Halos mapanganga ko sa dami at sigurado akong malaki ang nagastos niya dito. Alam naman niyang mas kailangan niyang tipirin ang pera dahil unti-unti palang umaangat ang negosyo niya. Pinasok na namin sa shop ang mga dala ni Arman bago siya umalis. Nasa kusina ako para ayusin ang mga binibake nang makita kong kumakaripas ng takbo si Sam at narinig kong tila hirap niyang pagsusuka sa banyo. Lumapit ako at kumatok. Nag-aalala rin ako kay Sam. Pero okay pa naman siya kanina. Sam, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Sigaw ko mula sa labas. Okay lang. May nakain lang siguro kung hindi maganda kanina. I'm alright, Ara. Pakitingnan na lang muna sa labas. Sigaw niya. O sige, pero sabihin mo sa akin kung hindi mo kaya. Kami na lang muna ni Robert ang tatao dito. I'm okay. There's nothing to worry about. Carry lang to. Lumabas muna ako ng kusina para magbantay sa labas. Mas mauna talaga kaming pumasok ni Sam kesa sa staff naming si Robert. Wala pa namang customer kaya umupo muna ako sa isa sa 5 naming mesa at nilapag doon ang laptop ko para tingnan ang mga orders namin at para na rin makagawa ako ng post ng job offer. Habang chinecheck ko sa email ang mga orders, hindi ko maiwasang pumunta sa Google. Natutukso akong itype ang pangalan niya. Dahil alam ko at batid ko, isang type lang ng pangalan niya, babaha agad ang article at ilang impormasyon sa kanya. Kahit na alam kong masasaktan lang ako. Matagal ko nang itinigil ang pagkakalap ng impormasyon sa kanya. Kahit puro patungkol sa business and topic ang article sa kanya, ay binabasa ko pa rin. May malaman lang ako. Pero ni isang litrato niya ay wala akong nakita. Mailap siya sa media. Dahil nung gabi ng party na yon, ang gabi na in-announce ni Mona ang kasal nila, yun na rin ang huling beses na nakita ko siya. I bit my lower lip as I typed his name on the searching box. My chest tightened and I felt the tears form in my eyes. Nanginginig ang mga kamay kong nasa ibabaw ng keyboard. What do I expect? I was still hoping but at the same time, I was still hurting since I decided to leave him without a word. I was too hurt that time. Gulong-gulo ako. Lalo pat ilang araw lang ang lumipas ay nalaman kong buntis din ako. Gustong-gusto kong tumakbo sa kanya at sabihing magkakaanak na kami. Pero nakatatak sa utak ko ang pinamukha sa akin ni Mona. Ara! Napaigtad ako sa biglang pagsigaw ni Sam sa aking likuran. Malalaking hakbang ang ginawa niya papalapit sa akin at sabay sarado ng laptop ko. Binigyan niya ako ng hindi makapaniwala ang tingin. But I couldn't ignore the fact. Expected tears fell down on my cheeks. Ara naman, hindi ba napag-usapan na natin to? Tigilan mo na ang pagre-research sa lalaking yun. Gusto mong patayin ang sarili mo kapag nakita mo ang masaya niyang pamilya? Ano, isisave mo ba ang family pictures nila ng asawa niyang pinsan mo at ng anak nila? Huwag mo nang ulitin yan, Ara. Tapos ka na sa yugtong yan ng buhay mo. Umupo siya sa tabi ko at mataman na kong tiningnan. Saksi si Sam sa pinagdaanan ko for the past 3 years. Without her by my side, siguro, hindi ko magagawa at mararating ang anumang meron ako ngayon. Bumuntong hininga siya at hinawakan ng aking kamay. Gusto mo pa rin ba siya, Ara? Pinunasan ko ang luha ko. He's the father of my children. Hindi yan ang tanong ko. Do you still love him? Napalunok ako. Nagbara ang aking lalamunan. Hindi naman nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang ngayon siya pa rin. Hindi nagbago yun. Kahit gumuho ang mundo ko 3 years ago, siya pa rin. Tiningnan akong maigi ni Sam. Alam ko kahit hindi ako magsalita ay naiintindihan niya ako. Bakit siya pa rin, Ara? Bakit? Bakit di ka nalang tumingin sa iba? Subukan mo. Hindi mo alam, may iba rin dyan na naghihintay na mapansin mo. I look at her. Sam, nasa kanya pa rin si Ryan.
Kahit anong iwas ang gawin ko, magtatagpo at magtatagpo pa rin kami. Nasa kanya pa ang kapatid ko. Miss na miss ko na rin siya. Naiintindihan ko. Pero Ara, subukan mo magbukas ng pinto sa iba para kung sakaling magkita kayo, meron kang makakapitan at masasandalan. May anak na ako, kambal pa. Sino naman ang may gusto ng dalagang ina? Sabi ko na lang, imposible kasi ang magmahal pa ako ng iba. Buong araw kaming naging busy sa shop ni Sam. Marami rin ang customer kanina at nadagdagan pa ang mga pending orders namin. Ilang beses ko rin tinawagan si Susan sa bahay para kamustahin ang mga bata. Ma'am Ara, uuwi na po ako. Patapos na ako sa pagliligpit nang pumasok si Robert sa kusina. Sige, ingat ka Robert. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nginitian na lang niya ako at saka umalis. Papalabas na ako na makarinig ako ng mga nag-uusap at doon ko nakita sina Brixter at Sam. Samantalang nakatayo naman si Arman sa may pinto at nasa bulsa ang mga kamay. Nakatitig siya sa akin kaya nag-iwas na lang ako ng tingin. Hey Ara, ihahatid ko na kayo ha. Bawal ang tumanggi. Saka namimiss ko ng kambal. Ani Brixter. Nginitian ko siya at inayos ang bag ko sa my counter. Nang matapos ako sa pag-ayos ay lumapit na ako sa kanila. Napalingon ako kay Arman na hanggang ngayon ay tinititigan ako. He got that sweet stare that every woman will fall in love with, lalo na kung galing kay Arman. He's really a good catch, mabait at masipag. 3 years ago sa party ay nakita kong kasama ni Brixter si Arman. Sa Arman Lucero na tumulong sa akin mula kay Dino. He saved me from that incident and helped me out hanggang sa presinto. He is Brixter's private investigator, bodyguard and trusted friend. Narinig ko pa ang tawanan ni Sam at Brixter sa gilid ko. Hindi ko alam kung ako ba ang tinatawanan nila o may iba pa silang topic o paranoid lang ako. O tara na, sa bahay na rin kayo maghapunan. Naunang lumabas sa shop si Sam at hinintay ako sa labas ng pinto. Kasunod niya si Brixter at pinauna ako ni Arman. I smiled at him. Katulad kaninang umaga ay tinulungan ulit ako ni Arman sa pagsasara ng pinto ng shop. Pagdating sa bahay ay nagtakbuhan ang mga anak ko sa akin nang makita ako. Ang sarap na mga yakap nila at halik. Nakakatanggal ng pagod. Kami ni Sam ang nag-asikaso ng lulutuin habang sina Brixter at Arman ang nagbabantay at nakikipaglaro sa mga bata. As usual, tuwan-tuwa ang mga bata sa laruan na pasalubong nila. Nang mapatingin ako sa sala ay nakita ko kung gaano kagiliw si Arman sa aking kambal. Nakangiti siyang tinuturuan si Dwayne sa pag-assemble ng laruang eroplano at talagang seryoso ang mukha ni Dwayne habang nakikinig sa kanya. Napangiti na lang ako. Pagkatapos naming kumain ay nagkayayaan kaming uminom ng kape. Nasa kusina pa si Sam at nag-volunteer na siya ang maghuhugas ng pinggan. Naiwan naman kami sa sala at sinamahan ang mga bata sa panonood ng TV. Pero maya-maya ay nagpaalam si Arman na lalabas lang. Siguro ay para magsigarilyo. I almost saw him yesterday. Nilingon ko si Brixter. Nakatingin siya sa TV pero halatang may ibang iniisip. Gusto ko sanang tanungin kung bakit niya ito sinasabi. But then again, alam ko may galit siyang nararamdaman kay Joseph. Talaga? Mahina akong sabi. At pilit na ginagawang casual ang boses ko. Pero parang timang may kumiliti sa tiyan ko sa pagkakasambit niya. He's a beast now. You know, gusto ko sanang makaharap siya at ipamukha sa kanya kung ano na ako ngayon. Kaya lang, baka umatras sa mga investors ko kapag nakita nila akong parang leon. I'm sorry Brixter, sabi ko. Alam kong parte ako kung bakit bumagsak ang mga negosyo niya. At ngayon palang unti-unting nakakabawi ito. Humigop siya sa kanyang tasa at tiningnan ako. It's not your fault, Ara. Ako nga ang may kasalanan sa'yo noon pa. I made a mistake. At dahil sa kabaliwan ko,
ay nagkagulo kayo ni Joseph at ni Mona. Humina ang boses niya sa huli niyang sinabi. And I saw how he was hurt when he uttered her name. Brixter is in love with Mona. Inamin niya sa akin ang ginawa niya 9 years ago. Pati na ang pagsisisi niya kaya niya ko pinahanap kay Arman. At basically, hindi nagkataon lang na nasa pinagtatrabahuhan ko si Arman noon, kundi sinusundan niya ako. And he's been following Mona then until we both witnessed Mona's unexpected announcement. Muli ko naramdaman ang kirot sa aking puso. Palaging ganun. Tuwing naaalala ko ang mga pangyayaring yun, sumasakit ang aking dibdib. Palagi kong daladala ang sakit at na hindi ko alam kung kailan to mawawala. Nagsasawa na ako para kasing palaging sariwa. Hinaplos ko ang buhok ni Dane sa aking katabi at nakatutok sa TV. Bakit ganun? Ang layo na ng ama nyo, pero palagi niya akong sinasaktan. But he looked different now. Hindi ko na nalingon pa siya. Iiwas na lang ako para maibsan ng sakit. Maya-maya pa ay tumingin na sa pambisig na relo si Brixter. Hindi ko rin namalayan ang oras. Patutulugin ko na rin ang mga bata. Mauna na kami, Ara, Sam. Salamat sa masarap na dinner. Sa ulitin ha? Pabirong sabi ni Brixter. No problem, kayo pa? Malakas kayo sa amin. Ani Sam. Nagtawanan kaming lahat, pero lumapit sa akin si Brixter at pasimpleng bumulong. Kay Arman galing ang mga laruan. Sabay kindat. Napanganga ako. Why did he hide that? Agad ako napalingon kay Arman na nakikipag-appear sa kambal. Arman, maraming salamat sa mga regalo mo. Bakit di mo sinabi agad? Tipid siyang ngumiti at hinawakan ang batok niya. Wala yun. Baka kasi hindi mo tanggapin, Ara. Pasensya na. Hindi ko mapigilan ang ngumiti. Ano ka ba? Kumpara sa kambal, okay lang yun. Alam mo naman na hindi na kayo iba sa amin. Tiningnan niya ako at naramdaman ko na naman ang kakaiba niyang paninitig. He's always like that, pero binabaliwala ko. Umiiwas ako at hindi pinapansin. Gusto kita, Ara. Unti-unting nawala ang ngiti ko at nagulat sa bigla niyang pagtatapat. Iba pala talaga ang atake pagharap-harapan ng sinasabi at inaamin. Pero ito ako ngayon na wala nang sasabihin. Gusto ko lang naman na malaman mo yun. Hindi naman ako nanghihingi sa'yo ng agaran na sagot. I just want to let you know how I feel about you. I bit my lower lip. Arman, alam mo naman na may anak na ako at 2 pa. At ako, diborsyado, Ara. Gusto kita, ikaw at mga bata. Pero ako, mas takot ako na baka hindi mo ko magustuhan dahil hiwalay ako sa asawa. I don't care about your past. I like you at gusto kong patunayan yan sa'yo. He looked at me with his sincere eyes. Hindi na ako nakasagot pa hanggang sa tuluyan na silang umuwi. Ewan ko, pero ayoko makasakit ng tao. Wala naman sa akin kung may dati na siyang asawa. Mabait at maprinsipyong tao si Arman. Ang problema ay nasa akin. Baka matagalan pa bago ako umibig muli. Kung pwede mag-restart ng puso ay ginawa ko na. Pinaghahandaan ko rin kung ano at paano ko sasabihin sa mga anak ko pagdating ng araw pag naghanap sila ng daddy nila. Gusto ko rin naman silang bigyan ng buong pamilya. Dahil ayoko maranasan nila ang naranasan ko. Pero ngayon talagang hindi pa ako handa. Kinabukasan, araw ng linggo, kaya namalagi lang kami sa bahay. Sarado ang shop pero bukas naman kami online para tumanggap ng orders. Kasalukuyan nagla-laptop si Sam. Sinusuklayan ko naman ang mga bata dahil bagong paligo. Grabe, kawawa naman ang pamilya ni Cherry oh. Ngumuso ako sa sinabi ni Sam. Nakatutok siya sa laptop at tila may binabasa. Bakit? Ano nangyari? Nag-upload ng picture dito sa Facebook ng burol ng kapatid niya. Si Jeric. Namatay sa dengue. Kawawa naman ang bata-bata pa nun. Napalingon ako sa kanya. Kilala ko sila. Malapit lang ang tirahan nila dito sa amin.
Nalungkot naman ako bigla sa pagkawala ng kapatid niya. Madalas ko yun nakikita na naglalaro sa labas. Nakakabigla naman. Nung isang araw lang, nakita ko pa yun sa labas na nagbabike. Siguro malala. Pupunta ako mamaya sa burol at makikiramay. Maiwan na lang kayo ng mga bata dito. Maintindihan naman nila ikaw. Wika ni Sam. Sabay kaming napalingon sa labas ni Sam na makarinig na malakas na boses. Mga taga-barangay siguro at nag-iikot sa lugar namin. Paalala lang po mga kabarangay na panatilihin ang kalinisan sa inyong mga lugar para makaiwas ng pamahayan ng mga lamok. Laganap na po ang dengue sa ating lugar kaya iba yung paglilinis at doble ingat po. Sigaw ng speaker. Mami, ingay Chucky. Nakatingin ako kay Dwayne na biglang umungot sa akin. Napangiti ako. Okay, sige. Wait mo dito si Mami ha, kukuha ako. Malaman pa kaya ni Joseph na nagkaroon sila ng anak ni Ara at kambal pa. Asa na kaya ngayon si Joseph at natuloy kaya ang kasal nila ni Mona? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!